Okay, welcome to our YouTube channel. Today, magbibigay na naman tayo ng reaction video tungkol sa ating nagaganap sa ating bansa. Itong video na to ay galing kay Good News Philippines. Kaya please paki-subscribe sa kanya, no? And syempre, paki-subscribe na rin ang ating YouTube channel kung saan makakakuha ka ng makaalaman, mga kaganapan, mga nangyayari sa ating loob at labas ng ating bansa, lalong-lalo na sa ating bansa. So mga latest to, bibigyan natin ng reaction. Pwede rin naman kayo mag-comments at i-share nyo na rin. Okay? Itong video natin na ating nire-reaction ay si PBBM. Si PBBM lang malakas. Ibig sabihin to, may ginawa si Pangulong PBBM na mas malakas kaysa sa mga iba. Kaya Gripen nakuha na artificial na isla ng China sa West Philippine Sea. Yun. Okay, so bibigyan natin ng reaction to. Umpisa na natin. Mga idol at kabayan, super good news! Senado nagpasa ng isang bill na nagsasaad ng lahat ng artipisyal o armadong artipisyal na isla ng China na itinayo sa loob ng exclusive economic zone ng bansa ay magiging pag-aari ng Pilipinas. O yan So nagpasa ang Senado na ang lahat ng mga artificial islands o kung ano man mga tinayo sa within EEZ or exclusive economic zone ng Pilipinas ay magiging atin. Ayun ang ginawa ng Senado. Ayun ang magandang ginawa ng Senado. Walang natin sa gawa. Okay, diretso pa natin. All artificial islands constructed within the Philippine EEZ shall belong to the Philippine government. I so move, Mr. President. Very good amendment. There being Yun, tiyan mo. Very good amendment daw. Sana nga mangyari to, di ba, mga kabayan. no objection. Amendments approved. Thank you, Mr. President. Pangulong Marcos Jr. pinatunayan sa mga Pilipino na hindi pa huli ang lahat para tayo ay muling kilalanin at igalang ng mga karatig bansa sa Asya. Ngayong Marso, nakatakda na pipirmahan ng Pilipinas at Sweden ang mga kasunduan para sa multi-role fighter. Mismong Departamento ng Depensa ang nagpahayag nito. Yes, tama ang inyong narinig mga kabayan, 12+2 na Sub-Just 39 Gripen ang magiging kauna-unahang advance ng mga multi-role fighter ng Pilipinas. O yan So, si PBBM lang talaga ang malakas. Si BBM lang talaga ang may ano sa ating bansa. Kumbaga, love na loves niya talaga ating bansa at ang kanyang pagkapangulo. Kasi nga, pinagtutuon niya ng pansin ang mga depense. Kasi maraming mga threat na sa atin Threat sa ibang bansa, lalo na sa mga Chekwa na yan. So talagang napag-isipan ni Pangulong PBBM na bumili at kumuha ng mga malalakas na pangdepensa katulad ng mga fighter jet. Ito nga sa Gripen, made in Sweden to malakas na fighter jet na may mga missile. Pero hindi nagtatapos dyan ang pagkuha ng mga eroplanong mandirigma ng bansa sa Horizon 3 ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ayon sa impormasyong ating nakalap, aabot sa 49 na mga multi-role fighter ang bibilhin ng ating bansa. Kita mo? 49 units ng fighter jets na multi-role. So sa dami nun. Talagang pang external defensyon. Yan, ayun ang pinagtutuunan ng pansin ng ating Pangulo, ng PBBM. So, God bless. China nakalma isang Chinese fishing vessel na walang pangalang, iligal na pumasok sa karagatan ng Taiwan. Hinabol ng Taiwanese Coast Guard. Chinese vessel lumubog. Kita mo. Grabe Tingnan mo yung Taiwan pumasok na illegal yung mga mangisda na galing China, mga Chekwa. Tingnan mo hinahabol nila. Pinapataob pa nga O ganyan dapat katapang ang mga Philippine Coast Guard.
So, di ba? President Bongbong Marcos Jr. muling guguhit sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isang pangulo ng bansa na bumili ng isa sa pinakamahalagang kagamitang militar sa pangdepensa at opensa matapos ilabas ng Embahada ng Sweden sa Pilipinas sa social media account kahapon, 16 ng Pebrero, taong kasalukuyan. Ang patunay na niripaso na ng Pilipinas at Sweden ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng dalawang bansa patungkol sa pangmatagalang pakikipagsosyo sa depensa. Sa mismong araw din na iyon, naglabas din ang Departamento ng Depensa ng Pilipinas ng kanilang pahayag sa kanilang social media account na ang Pilipinas at Sweden ay malapit nang matapos ang tinatawag na implementing arrangement tungkol sa pagbili ng Pilipinas ng mga defense material at equipment sa Sweden. Sa mga nagtatanong kung ano ba ang bibili ng Pilipinas sa Sweden at bakit ito mahalaga, bibili ang Pilipinas ng mga makabagong multi-role fighter para mapalakas nito ang mga kakayahan sa depensa, partikular na ang air defense capability ng bansa. Sweden ang isa sa mga bansa sa Europa na nagsusupply ng mga eroplanong mandirigma tulad ng Subjust 39 Gripen. Ayon sa isang tagapagsalita ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas, sinabi nito malapit nang masiliwan ng Pilipinas ang isang deal sa Sweden para sa 12 mga multi-role fighter na nagkakahalaga ng 61 billion peso. Si Tuntutusin talaga, kayang-kaya naman bumili ng Pilipinas ng mga ganyang mga fighter jets. Basta't nasa pangulo na, nasa presidente na 'yon eh. Kayang-kaya, mayaman ng Pilipinas. O kayang-kaya nila bumili ng pangdepensa, pangdepensa ng bansa at saka pang-opensa na rin siyempre. So nasa pangulo na lang talaga 'yon, no. Mismong Director Arsenio Andulong ang nagsabi na makailang beses nang nagpulong ang Pilipinas at Sweden para sa isang deal upang makakuha ng mga equipment at material na magpapalakas sa kapabilidad ng Armed Forces of the Philippines. Dagdag pa ni Director Arsenio Andulong, nakatakdang pipirmahan ng Sweden at Pilipinas ang kasunduan ngayong Marso ng taong kasalukuyan. Ito rin ang inihayag ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas sa kanilang social media account. Inilahad din niya na ang mga representante ng Departamento ng Depensa, Department of Finance, Department of Foreign Affairs ay nakipagpulong sa Swedish delegation na pinangunahan ni Ambassador Annika Tenborgs. Binibenta ng Sweden ang isang squadron ng Subjust 39 Gripen sa Pilipinas sa halagang 1.2 billion US dollar. Kung O yan binibenta ng Sweden ang kanilang mga fighter jets sa Pilipinas. So talagang dapat talaga magkaroon na ang Pilipinas ng mga ganyang pangdepensa. Magaganda talagang pangdepensa at pang-opensiba talaga. sa tingin nyo na 12 lang ang bibiling fighter jets ng Pilipinas, nagkakamali kayo. Layunin ng bansa na bumili ng 49 na mga multi-role fighter. Oh, tingnan nyo. 49 units ang bibilin pa, hindi 12 ba? Talagang napakalakas ng depensa niyan pag ganyan. Kung ganyan sa loob ng 10 taon, grabe ah. Tapos ang ating presidente pa bibili pa ng bibili sa ibang bansa. Wow, talagang mapakalakas ang depensa natin. Sa budget na 400 billion peso sa loob ng 10 taon na Re-Horizon 3 ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng militar nito ay dahilan ng pagiging agresibo at ilegal na pag-aangkin ng China sa mga teritoryo at nasasakupan ng Pilipinas. Sa ibang balita naman, barko ng China na ilegal na nangingisda o gumagawa ng pag-iispiya tumaob 2 nasawi matapos mamataan ng otoridad ng Taiwan ang ilegal na barkong pangisda ng China na pumasok ito sa kanilang nasasakupan. Agad na hinabol ng Taiwanese Coast Guard ang barko ng China ay lulan ng 4 na mangisda nang ito ay tumaob ng pilit itong iniiwasan ang boarding inspection na gagawin sana ng Taiwanese Coast. Oh, diyan ah. Buti pang Taiwan, inahabol nila yung mga mangingisda, mga illegal na pumapasok sa kanilang exclusive economic zone. Talagang matatapang tong mga Taiwanese na to. So, tignan mo, pinalubog pa yata nila yan eh. Guard. Nang malaman ng China ang nangyari, kinundinan nito ang maagresibong hakbang ng Taiwan laban sa mga O, tita mo,
nagkukundi na rin ng China nang nalaman na may mga fishing vessels ng China na mga kabayan nila may pinataob ng Taiwanese. O tingnan mo, nag-ano rin sila, diba? Nagkukundi na rin. Mangingisda ng China. Depensa ng Taiwanese Coast Guard nagsagawa ng napakadelikadong pagmaneuver ang mga barkong pangingisda ng China habang umiiwas ito sa mga otoridad, kaya ito ang nagresulta ng pagtaob ng barko at pagtilapon. Sinabi ng Coast Guard Administration ng Taiwan sa isang pahayag na natuklasan nila ang isang walang pangalang speedboat na nagmula pa sa mainland China noong Miyerkules ng hapon malapit sa isla ng Kinmen, kung saan ipinagbabawal ng Taiwan ang pagpasok dito ng mga barkong pangingisda ng China. Kung akala ng China maiisa nila ang Pilipinas, nagkakamali sila. Sa pangunguna ni Senator Tolentino, inamyendahan nito ang isang bill sa Senado ng lahat ng mga artipisyal na isla na itinayo ng China sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa ay magiging sa Pilipinas na. Kung akala ng China na sila lang ang marunong gumawa ng ganyang mga hakbang, mas kaya nating mga Pilipino dahil ang West Philippine Sea atin ito. Ayan gumawa 'di ba ang Pilipinas, ang mga senador natin ng bills o batas na ang sino mang kung ano man mga bagay-bagay na nasa exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas ay magiging sa kanya. Magiging sa gobyerno ng Pilipinas. So sana nga hindi lang sa puro batas, dapat sa gawa lang. Sa gawa na rin siyempre. Tatlo sa mga artipisyal na isla na itinayo ng China at ginawang armado ay ang Mischief Reef, Subi Reef at Ferry Cross Reef. Ang Senate Bill 2492 na tinatawag na Philippine Maritime Zone Act ayon kay Senator Tolentino, and I quote, "All artificial islands constructed within Philippine Exclusive Economic Zone shall belong to the Philippine government," unquote. There being no objection to the amendment. Amendment is approved subject to style. O yan, sana nga may batas na, sana nga ipatupad. Thank you, Mr. President. On Section 8. Section 8, Mr. President. Please proceed. On the same page, Mr. President, line 4, Ayan delete the word pinag-uusapan na and- nila sa Senado. and after the semicolon. And the same will be renumbered accordingly. There be no objection to the amendment. Amendment is approved subject to style. Okay mga guys, no? So hanggang dito na lang tayo na binigyan na natin ng mga reaction tong mga balita sa ngayon na nangyayari sa ngayon sa Pilipinas. So kung gusto nyo ng mga ganitong mga topic, reaction video, mga kaalaman at magiging kaalaman nyo pa sa mga bagay-bagay, ay please pakisubscribe na lang ang ating YouTube channel kay Master TV, Master Jet TV. Okay? So para makagawa pa tayo ng marami pang mga reaction video katulad nito.